balita. Ang aming narinig, ang aming ibinabalita sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito ang balita. Mula sa bulwagang pambalitaan ng UNTV, si Rosalie Cos. Magandang tanghali, ito ang Balita Weekend Edition. Narito ang mga headlines. Nagbitiw na kongresistang si Elizalde Co pinatatanggal na sa listahan ng House of Representatives. Executive branch hindi dapat exempted sa pananagutan sa korupsyon ayon sa isang dating opisyal ng Department of Finance. Bagyong Paulo nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility. Ilang residenteng naapektuhan ng lindol sa Cebu, humihiling ng pagkain at inuming tubig. Pinatatanggal na sa listahan ng mga miyembro ng House of Representatives ang nagbitiw na kongresistang si Elizalde Co. Samantala, kabilang ang kumpanyang iniuugnay kay Co sa nahaharap sa reklamo ng pandaraya sa bidding ng mga proyekto sa gitna ng anomalya sa flood control projects. Ito ang balita. Bago tapusin ang sesyon sa plenaryo ng Kamara noong October 2, inatasan na ng liderato ng Kamara ang House Secretary General na tanggalin sa opisyal na listahan ng House members ang nagbitiw na kongresistang si dating Ako Bicol Party List Representative Elizalde Co. Madam Speaker, for the information of the body, we are in receipt of a letter from Representative Elizalde Co. of Ako Bicol Party List informing the House of his resignation as a member of the House of Representatives. In view of the resignation of Representative Elizalde Co., the Secretary General is hereby directed to drop Representative Co from the role of members of the House of Representatives. So ordered. Kamakailan, binatikos ni Baguio City Mayor Benji Magalong ang umano'y sakripisyong ginawa ni Co nang magbitiw bilang kongresista sa gitna ng kontrobersya sa mga maanomalyang proyekto kontra baha. Involved na congressman dyan, si Saldi Co, he did not abandon it. It was a sacrifice. Nagdakaw ka ng bayan, kasi sasabihin mo, it was a sacrifice on your part. And it's not an abandonment. Ganyan na ba kababa yung standard natin sa Kongreso? Ganyan na ba tayo kawalang hiya ngayon? Manhid. Diba? Napaka callousness, hypocrisy at nakaka-insulto sa mentalidad natin Pilipino. Pero ipinagtanggol ni Ako Bicol Party List Representative Alfredo Garbin Co mula sa alkalde. Ayon kay Congressman Garbin, ang isinusulong umano ni Mayor Magalong ay hustisyang nagpaparusa bago makinig. Isang sistemang may hatol o aksyon nang walang wastong pagsaalang-alang sa lahat ng panig. Kung ganito anya ang pamantayang gusto ng alkalde, dapat handa rin itong ipaliwanag ang 110 million pesos na halaga ng Diskaya Project na kwestiyon ng iba dahil hindi anya pwedeng mahigpit sa iba pero tahimik kapag sariling pangalan ang nadadawit. Ganito rin ang posisyon ni House Infrastructure Committee Co-Chairperson at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon. That is absolute hypocrisy. Kasi nga pagka hindi po nyo i-disclose ang isang bagay na supposedly you are championing good governance, accountability, transparency, parang it basically impute something on your credibility as a crusader. Siyempre, it says a lot about his commitment to transparency and integrity and accountability. Kasi siyempre, if you really wanted to be transparent, dapat binanggit mo rin at the first blush na, by the way, meron akong Diskaya project dito, pero huwag kayo mag-alala, walang problema rito. Bago ito, tinawag na below the belt ni Mayor Magalong ang mga aligasyon laban sa proyekto ng mga Diskaya sa Baguio City. Suddenly, here comes a below the belt naman na accusation na ay dahil merong project si Diskaya doon at maanumalyang tennis court. Ay, sobra na yan. Yun na hindi ko matake. Di ba? Parang pinapalabas mo pa na korap ako. Ay, dyan na, mag-aaway na tayo dyan. Ano? Sa una-una, sabihin ko nga, kung bulok ba ako, lalabanan ko yung mga very powerful na tao dyan. Diba? You have to make sure that you have the moral ascendancy bago mo labanan yung mga tao. Otherwise, masisira ka din. So
So nonetheless, I think I struck a nerve. No, I don't like to expound further, but I believe I struck a nerve or several nerves. Samantala, kabilang naman ang kumpanyang iniuugnay kay Elizalde sa nahaharap sa mga inirereklamo ng pandaraya sa bidding ng mga proyekto sa gitna ng anomalya sa flood control project sa Oriental Mindoro. Ito ay matapos na ihain ni Public Works and Highway Secretary Vince Tison ang referral sa Philippine Competition Commission o PCC. Nahaharap sa mga reklamo ang SunWest Incorporated na iniuugnay kay St. Timothy Construction ng mga Diskaya, Wawaw Builders, IM Construction Corporation at Sims Construction Trading. Dawit din dito ang DPWH Bulacan 1st District Engineering Office at Regional Office 4B. Kung mapatutunayang lumabag sa Philippine Competition Act, mahaharap ang mga ito sa multang nagkakahalaga ng 110 hanggang 275 million pesos depende sa bilang ng mga paglabag. Bukod dito, may rekomendasyon na rin sa Ombudsman ang Independent Commission for Infrastructure na sampahan ng graft complaints sina at 17 iba pa, kabilang ang DPWH officials at SunWest Incorporated dahil sa substandard flood control project sa Oriental Mindoro. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nakakuha muli ng freeze order ang Anti-Money Laundering Council o AMLAC mula sa Court of Appeals laban sa mga ari-ariang konektado sa irregularidad sa flood control projects. Saklaw nito ang 57 bank accounts, 10 real properties at 9 na sasakyan. Bukod pa sa naunang mahigit 4 na bilyong pisong halaga ng na-freeze na assets. Sa kabuuan, umabot na sa 1,620 bank accounts, 54 insurance policies, 163 vehicles, 40 real properties at 12 e-wallet accounts ang na-freeze ng korte. Kabilang dyan ang luxury compound, mamamahaling mga sasakyan, virtual currencies at unit investment trust funds na may mga kaugnayan sa anomalya sa pondo ng pamahalaan. Naniniwala ang isang dating Undersecretary ng Department of Finance na hindi dapat maisantabi ang pananagutan ng executive branch sa gitna ng mga nabubunyag na malawakang korupsyon sa gobyerno. Ito ang balita ni Ivan Alvarez. Kaliwat kanan ang mga investigasyon pagdating sa mga anomalya sa gobyerno, partikular na sa mga infrastructure projects sa iba't ibang lugar sa bansa. Ayon sa dating Undersecretary ng Department of Finance at ngayoy profesor sa UP College of Economics, may manipulasyon umano pagdating sa nangyayaring korupsyon sa gobyerno. Kaya kasama po sa panawagan natin ay panagutin ang lahat ng mga kurakot. Hindi lang mga congressman, hindi lang mga senador, kung hindi yung nasa executive. Kasama sa executive branch ay ang Pangulo, Pangalawang Pangulo, ang mga miyembro ng gabinete at ang iba pang opisyal ng attached agencies. Paghalimbawa ng ex-finance official, hindi lang natatapos ang anomalya sa flood control projects, kundi sa iba ring ahensya ng pamahalaan. Gayaan niya ng malaking pondo na inilalaan sa social services, ngunit napipilitan ang mga apektado ng lindol sa Cebu na matulog sa loob ng plastic. Zero budget ng PhilHealth noong 2025 habang 60 billion pesos lamang ang binalik sa naturang state health insurer ngayong 2026. Ayon kay Magno, malinaw itong pagnanakaw ng tax at dignidad ng taong bayan. Panagutin ang lahat ng mga korap, hindi lamang sa legislature, kung hindi pati sa executive. Sino ba ang nag-a-approve ng mga proyektong yan? Sino ang nagpa-prioritize pagkatapos aprubahan ng Congress? Sino ang naglalabas ng pondo? Kaya yung mga maang-maangan acting ng mga opisyal ng gobyerno, dapat hindi natin yan binibili. Anya, ang mga ganitong gawain ay hindi lang politikal, kundi halimbawa ng moral corruption o kawalan ng pagpapahalaga sa taong bayan at nagiging karaniwan ang paggawa ng katiwalian sa lipunan. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinanghahalagahan.
Nais tutukan ng Department of Public Works and Highways ang pagpapagana sa Sunog Apog Pumping Station sa Tondo, Manila na hindi napakinabangan sa loob ng halos 8 taon. Samantala, sinabi naman ni Secretary Vince Dizon na nakausap niya si dating DPWH Secretary at ngayon Senador Mark Villar kung saan ibinigay nito ang mga detalye ng naging proyekto ng kagawaran noong nakaraang administrasyon. Ito ang balita ni Benedict Samson. May mga ginagawa ng pagpupulong ang Department of Public Works and Highways kasama ang mga kontraktor para pag-usapan ang pagpapagana sa Sunog Apog Pumping Station. Ayon sa kalihim, taong 2020 natapos ang proyekto, ngunit hindi naman umano ito nagamit. Kasama yung lahat ng kontraktor, both current and previous, kasama na rin ng mga DPWH officials, para finally, once and for all, kung na natin ang solusyon yan, mag-agree na sila on a way forward para finally mapagana na itong Sunog Apog. Kasi ang priority ko sa Sunog Apog, paganahin na muna once and for all habang nag-iimbestiga tayo kung sinong dapat managot dyan. Samantala, ayon pa sa kalihim, noong nakausap niya si dating DPWH Secretary at ngayon Senador na si Mark Villar, sinabi nito na gumana naman anya ang pumping station. Sabi niya sa akin, gumana daw ito nung inaugurate, pero mukhang nasira a few weeks or a few months after. So, binigyan din niya ako ng pangalan, yung dating NCR Director. No? So, yun ay kakausapin na rin namin para malaman natin unang-una ano ba nangyari dyan at ano ba talaga ang problema. Sinabi pa ni Secretary Dizon na binigyan siya ng dating kalihim ng mga detalye sa mga naging proyekto noong nakarang administrasyon simula noong 2016. Nagtanong ako sa kanya specifically tungkol dito sa mga iba't ibang proyektong to, including the projects that were done in 2016, including Sunog Apog, including a lot of the other projects na problematic na nakita natin na nangyari nung previous administration. So binigyan ako ng mga inputs ni Secretary Villar, binigay din niya sa akin yung mga tao na kailangan kong hanapin para maintindihan ko itong mga iniwang mga problemang ito. Nitong mga nakaraang administrasyon. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Paulo, ngunit nananatiling nakataas ang Signal Number 1 sa ilang bahagi ng Luzon. Ayon sa Pag-asa, bagamat wala ng bagyo sa loob ng bansa, asahan pa rin ang maulang panahon ngayong weekend. Kasabay ng paglayo ng Bagyong Paulo na may international name na Matmo, inalis na ng Pag-asa ang storm surge warning sa mga baybayin ng bansa. Gayunman, maaari pa ring maranasan ang bahagyang malakas na alon sa coastal area, dala ng malakas na hangin, kaya pinag-iingat pa rin ang mga nakatira sa low-lying at coastal areas. Kasabay ng pagbuti ng panahon, nakabalik na sa kani-kanilang tahanan ang nasa 4,441 na mga pamilya o 12,034 individuals sa lalawigan ng Aurora na inilikas dahil sa banta ng Bagyong Paulo. Bahagya na ring humupa ang baha sa ilang bahagi ng Baler, Dinalungan, Dipakulaw at Kasiguran at passable na ang lahat ng pangunahing kalsada papasok ng probinsya. Sa tala ng PDRRMO Aurora, umabot sa 1.97 million pesos ang pinsala sa agrikultura sa bayan ng San Luis, kabilang ang palay, high-value crops, mais at cassava. Tiniyak naman ng lokal na pamahalaan at DSWD ang patuloy na pamahagi ng tulong at relief goods sa mga naapektuhang pamilya habang nagpapatuloy ang clearing at monitoring operations sa lalawigan. Ginagawan na ng paraan ng pamahalaan na mapabilis ang pagdadala ng pagkain at iba pang pangunahing pangangailangan para sa mga napilitang lumikas matapos ang 6.9 magnitude na lindol na yumanig sa rehiyon nitong nakaraang linggo. Pero marami pa rin sa kanila ang nagsasabi na hindi pa rin anila sila naabutan ng tulong at pakiusap ng ilan kahit pagkain at tubig lang ay sapat na.
Ito ang balita ni Irish Madelo. Ngayong tapos na ang life-saving phase sa mga naiulat na nawawala dahil sa magnitude na 6.9 earthquake na nangyari sa Bugu City, Cebu, nakatutok na ngayon ang atensyon ng lahat ng sangay ng pamahalaan sa relief, early recovery at rehabilitation. Dito mas padadaliin ang pagpapaabot ng tulong sa mga apektado ng lindol, partikular sa lungsod ng Bugo, bayan ng Medellin at San Remigio, na labis na nakaranas ng matinding epekto ng pagyanig. Sa ulat ng Cebu Province, nakapag-deploy na sila ng 52,604 items. Kabilang na dyan ang malinis na tubig inumin, food and non-food items at hygiene kits. Habang 36,899 items naman sa Medellin, 16,761 sa Daan Bantayan at 4,735 items sa San Remigio. Tumanggap din si Governor Pamela Baricuatro ng checking nagkakahalaga ng 1.5 milyon mula sa Development Bank of the Philippines o DBP bilang donasyon para sa programa ng pamahalaang panlalawigan sa pagtulong at rehabilitasyon sa mga bayan sa hilagang bahagi ng Cebu na naapektuhan ng lindol. Patuloy naman ang repacking ng mga relief goods at iba pang emergency items sa Capitol Warehouse, araw at gabi upang agarang maihatid ang pangunahing pangangailangan. Ngunit marami pa rin sa mga kababayan natin ang humihiling ng kahit tubig lamang. Ayon sa ilang residente ng Barangay Sagay sa bayan ng Bourbon na apektado ng lindol, nawalan sila ng supply ng inuming tubig mula sa Bugo. Araw, na po araw kay nag-earthquake to kay September 30. Baka bukas, ay sabi-sabi lang baka daw bukas. Mga food packs to pero aywan o ba? Ano na? Mag-isa. Ay, iyan na. Iksa na nila sir. Lahat ng ang ito, naaramin din. Sila man ang apektado doon. Wala na kaming kanang mainom ba? Kanang baro today ay, yan lang ang problema namin tubig. Mainom. Pagkain, okay lang pagkain. Makaano naman niya. Makapili naman niya ang pagkain. Ang tubig lang dyan. Tubig lang. Si Aling Marjorie bakas pa rin sa mukha ang pagkabalisa at pag-aalala dahil sa hirap ng kanilang kalagayan. Hindi pa rin sila makauwi sa kanilang tahanan dahil na rin sa takot na muling maulit ang malakas na lindol. Ngayong nakakaranas pa rin ng aftershocks ang Bugu City. Bukod sa mahirap na sitwasyon, problema din nila ang pagkain sa araw-araw. Yung tulong na mga bigas, sana po hindi na matagalan kasi ngayon yung asawa ko walang trabaho, walang trabaho. Paano na yung pagkain, tubig, walang mainom. Yun lang po yung hingi namin, sir. Wala naman kaming, hindi namin kailangan ng yung pagkain lang sana. Yung aming pangangailangan. Ayon kay Governor Pam Baricuatro, inatasan na ang Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police na samahan ang mga LGU sa pamamahagi ng relief packs upang matiyak na aabot ang tulong sa lahat ng barangay at naisagawa ito ng maayos, mapayapa at may koordinasyon. Kasabay nito nakipag-ugnayan na rin ang Cebu Chamber of Commerce and Industry at iba pang civic organization sa pamahalaang panlalawigan para sa koordinadong pamamahagi ng relief goods. Napagkasunduan kasi na ang Emergency Operations Center ang siyang magsusubaybay at mamumuno sa pamamahagi ng mga ito sa mga barangay. Irish Madelo, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mahigit 75,000 family food packs ang naipadala na ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa iba't ibang bayan at lungsod sa Northern Cebu na tinamaan ng magnitude 6.9 na lindol. Ayon kay Secretary Rex Gatchalian, target ng ahensya na maipamahagi ang kabuang 150,000 food packs para matiyak na walang pamilyang magugutom habang unti-unting bumabangon mula sa pinsala ng matinding pagyanig. Kabilang sa nakatanggap ng food packs ang mga bayan ng Daan Bantayan, San Remigio, Tabogon, Sogod, Medellin at Bogo City. Kabilang pa ang mga upland at island barangays na tinawid dagat para mahatira ng tulong. Bukod sa pagkain, nagbigay din ang DSWD ng malinis na tubig, hygiene kits, cash aid at psychosocial support. Alinsunod sa direktiba ng Pangulo na tiyakin ang mabilis at sapat na tulong sa mga biktima ng lindol.
Nagsasagawa na ng masusing pagsusuri ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS sa Bogo Bay Fault Line na pinaniniwala ang pinagmula ng magnitude 6.9 na lindol sa lawigan ng Cebu. Samantala, nakahanda namang makipagtulungan ang Department of Social Welfare and Development sa Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group upang tukuyin ang motibo ng naarestong individual na nahuli sa iligal na pagbebenta ng family food packs na may logo ng ahensya. Mula sa Quezon City, ito ang balita ni Benedict Samson, live. Benedict, may impormasyon ba ang PHIVOLCS kung matagal na ang naturang fault line na nagdulot ng malakas na lindol noong Martes ng gabi? Magandang tanghali, Rose. Ayon kay PHIVOLCS Director na si Dr. Teresito Bacolcol, mula nga noong 1600 ay wala naman nila silang ulat na nagkaroon ng big event itong Bogo Bay Fault Line bago nga ang nangyaring pagyanig nito ngang Martes ng gabi. Kahapon, inumpisahan na ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS ang pag-trace sa Bogo Bay Fault Line na nagdulot ng malakas na lindol noong Martes ng gabi. Ayon kay Dr. Bacolcol, nasa 1.5 kilometers na ang nakita gamit ang drone survey ng mga eksperto mula sa karugtong ng Bogo Fault Line na nasa ilalim ng dagat. And right now, fieldwork pa rin sila and they're trying to measure the exact trace of the fault, which is again, tinatawag nating Bogo Bay Fault. Ayon pa kay Bacolcol, dahil sa ang lupa sa lalawigan ng Cebu ay gawa sa limestone, may ilan sa fault line ang napagkakamalang sinkhole. Yung Cebu kasi is mostly made up of limestones, and kapag limestones madaling ma-dissolve sa ulan yung kanyang trace. So yung mga fault signatures natin, fault markers, pwedeng mapagkamalan natin na sinkholes or caverns or caves. So that's the reason why hindi natin ito nakita dati, but again, a major part of the fault is nasa dagat. Batay naman sa tala ng PHIVOLCS, as of 8 AM kanina ay umabot na sa 5,092 aftershock ang naitatala mula nang tumama ang magnitude 6.9 na lindol. At may lakas naman ito na nasa magnitude 1.0 hanggang sa magnitude 5.1. Nilinaw din ng PHIVOLCS na ang nangyaring magnitude 6.9 na lindol sa Bogo ay walang kaugnayan sa phreatomagmatic eruption ng Taal Volcano noon namang Miyerkules ng madaling araw. Samantala, inihayag naman ng Department of Social Welfare and Development. Inihayag ni DSWD spokesperson, Assistant Secretary Irene Dumlao, na makikipagtulungan sila sa PNP Criminal Investigation and Detection Group para malaman ang intensyon ng isang babae na nahuling nagbebenta ng relief items. Kinukundina rin ng DSWD ang insidente, lalo na't ginagamit ng suspect ang logo ng DSWD. Yes, yung pong paggamit ng official logo ng DSWD at pagkopya po ng aming pong non-food items. Yun po talaga yung aming pong sinasabi nga na maaring maging basis nung pag-complain. Ayon pa sa tagapagsalita ng DSWD, patuloy ang ginagawang pagbibigay ng ayuda sa mga naapektuhan ng magnitude 6.9 na lindol at ng pananalasa ng bagyong Opong sa Masbate. Rose, kanina sinabi rin ni Dr. Bacolcol na inaasahan na sa susunod na taon ay magkakaroon uli ng panibagong pag-aaral ang mga otoridad kasama ang JICA patungkol naman sa magiging posibleng epekto nito ngang pinangangambahan na pagtama ng The Big One o yung paggalaw nitong West Valley Fault na maaari mag-generate ng magnitude 7.2 na lindol. At yan muna ang ating update mula rito sa Quezon City. Balik sa inyo dyan, Rose. Benedict, ano ba ang kahalagahan na makapagsagawa ng masusing pag-aaral ng PHIVOLCS dun sa natuklasan na Bogo Bay
Bogo-Bay Fault Line at ilang linggo pa mararanasan ang mga pagyanig sa Bogo City kasunod ng 6.9 magnitude na lindol. Yes, Rose, tama ka dyan. Napakahalaga na mapag-aralan itong Bogo-Bay Fault Line dahil nga sa lakas nito na ayon nga dito sa datos ng PBOX ay umabot sa magnitude 6.9 at dahil naman dito sa mga aftershock ay unti-unti naman umano itong mawawala, Rose, ayon nga dito kay PBOX Director Bacolcol. Alright, maraming salamat Benedict Samson, nag-ulat ng live mula sa Quezon City. Nananatiling naka-indefinite adjournment ang paglilitis ng International Trial Court o ICC kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ay matapos ipahayag ng defense team na hindi na ito angkop humarap sa paglilitis dahil sa pagkakaroon ng cognitive impairment o problema sa memorya. Ngunit ano nga ba ang cognitive impairment at paano nito naapektuhan ang proseso ng paglilitis? Ito ang balita ni Jed Neresina. Memory loss o nakakalimot ang isang tao. Ganito inilarawan ni Dr. Vincent Manuel, mental health and cardiovascular disease specialist, ang cognitive impairment. Paliwanag ni Dr. Manuel, nagkakaroon ng memory loss ang isang pasyente, ngunit hindi kabuuan ng kanilang memorya ang nawawala. Nagkakaroon din aniya ng pagbabago ng kaisipan o mga mood changes kapag ang isang tao ay mayroong cognitive impairment. Well, pag may cognitive impairment, actually hindi naman totally nawawala, no? Yung kanilang memory. May pagkakaroon lang sila ng pagkalimot, okay? Pero usually nagagampanan pa nila yung kanilang mga usually na ginagawa. Ngunit hindi na ito 100% na sigurado na makakaroon sila ng ganitong kondisyon. Ngunit nilinaw ng doktor na hindi ibig sabihing may sira na ang pag-iisip o utak ng isang tao kapag na-assess na may ganitong karamdaman. Pag sinabi mo kasing cognitive impairment, usually nakakalimot lang ang isang pasyente o nagbabago lang yung kanilang pagkilos o memorya. Pero hindi ibig sabihin no, na nagkakaroon na ng pagkasira ng kaisipan ng isang tao. Dagdag ni Dr. Manuel, ayon sa American Academy of Neurologists, ang mga pasyente na 65 years old and above ay very prone sa cognitive impairment dahil sila ang mga pasyente na mataas ang posibilidad na magkaroon ng Alzheimer's o dementia. Bukod dito, isa rin sa dahilan ng pagkakaroon ng ganitong karamdaman ay kung expose ang isang tao sa iba't ibang bisyo gaya ng pag-inom ng alak at paninigarilyo. Well, maraming condition na nagli-lead sa cognitive impairment, especially kung ang isang pasyente ay may mga cardiovascular or metabolic problem katulad ng hypertension, diabetes, no? Kung ang isang pasyente ay previously smoker, no, malakas mag-take ng alcohol, no? Very risk factor kasi 'yon eh, yung smoking at saka alcohol intake, no? Mataas mag-cause ng memory impairment, no? Yung iba naman, dahil sa pagtanda o yung tawag ng senile dementia at saka yung hearing loss. Samantala pagdating naman sa pagharap ng nasabing pasyente sa paglilitis, ayon kay Attorney Jennifer Arlene Reyes, isang constitutional law book author at law professor, napakahalagang malaman kung ang isang akusado ay may mental fitness na humarap sa pagdinig, lalo na kung may sinasabing hindi nila naiintindihan ang mga proceedings sa harap ng korte, dahil karapatan aniya na dumaan sa due process na siya ring pinangangalagaan ng Saligang Batas ng Pilipinas. Ang karapatan ng due process ay pinangangalagaan ng ating Saligang Batas. At it will be a violation of due process kapag ang isang akusado ay itinuloy ang paglilitis ng kanyang kaso despite the fact that he is mentally unfit to stand trial. Paliwanag ni Attorney Reyes,
Ang korte o ang judge ay maaaring mag-utos na idaan sa medical evaluation ang isang akusado upang malaman kung ito ba ay mentally fit na humarap sa paglilitis. May pagkakapareho ito sa sistema ng International Criminal Court o ICC kung saan maaaring pansamantalang masuspinde ang paglilitis dahil dito. Ngunit hindi ito nangangahulugang acquitted na ang akusado sa kaso. If the chamber is satisfied that the said accused cannot stand trial, then the proceedings will be adjourned. However, gaya ng dito sa ating bansa, hindi ito nangangahulugan na acquitted na ang akusado. The chamber will still have the duty to review the case of the accused every 120 days. At during those periods, kapag napatunayan ng chamber that the accused is now fit mentally to stand trial, then his trial and the judicial proceedings will now continue. Kaya para sa sitwasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC, ayon kay Atty. Reyes, marami pa ang ikinokonsidera ng korte kaugnay rito. Sa history ng International Criminal Court, there were also accused individuals in the past who invoked their mental incapacity para masuspend ang proceedings before the International Criminal Court. May mga pagkakataon na tinuloy pa rin ng ICC ang proceedings because they want to follow the strictest schedule possible at kumbaga ay hindi sila ganon na-convince ika nga na talagang mentally unfit to stand trial yung mga akusado na yon. So ito rin yung ibang mga factors na maaaring ikonsidera ng International Criminal Court regarding Duterte's case. Gayunpaman, pagbabasehan rin ng korte ang assessment mula sa mga medical expert kung ang akusado o pasyente ba ay fit o maaaring humarap sa mga paglilitis. Depende ito sa pinaka-assessment ng pinaka-main doctor, pero based sa mga ganitong conditions, pag mild pa lang, okay, pwede pa naman silang masuportahan, pag-face ng trial. Pero pag severe na yung cases, mukhang mahirapan na tayo, patunayan yung mga sinasabi nila. These assessments from medical experts can be utilized by the court to decide whether or not to suspend or postpone the proceedings, or despite the claims of the accused that he is mentally unfit, which in fact hindi naman, the court will still continue with the said trial. Jedne Resina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inaasahan na naman ang dagdag presyo sa diesel at kerosene sa susunod na linggo. Samantala, binigyang diin ng Department of Energy na dapat itugma sa budget ng gobyerno ang panukalang alisin ang value-added tax sa kuryente. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. Sa ikapitong sunod na linggo, tinatayang tataas na naman ang presyo ng mga produktong petrolyo. Batay sa taya ng Department of Energy Oil Industry Management Bureau, aabot ng nasa 50 sentimos kada litro ang itataas sa presyo ng diesel, habang 25 centavos per liter naman ang madadagdag sa presyo ng kerosene. Bagaman posibleng bumaba ang presyo ng gasolina ng 5 sentimos kada litro, sa nipis nito ay maaari pa rin itong magbago at sa halip ay magkaroon pa rin ng price increase. Ayon sa DOE-OIMB, ang pangunahing sanhi ng oil price adjustments na ito ay ang ipinataw na bagong sanksyon ng Estados Unidos sa Iran. Kaugnay ito ng hindi umano pagsunod ng Iran sa mga ipinangako nito sa ilalim ng 2015 nuclear deal. Sa 1.5 buwan na walang tigil na pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo, aabot na ng mahigit kumulang 5 piso ang itinaas sa presyo ng krudo. Sa Lunes ay nakatakdang maglabas ang ahensya ng pinal na oil price adjustment na ipatutupad simula Martes, 7 hanggang 13 ng Oktubre.
Samantala, nilinaw ni Energy Secretary Sharon Garin na sinusuportahan ng DOE ang anumang hakbang upang maibaba ang presyo ng kuryente. Kaugnay ito ng panukalang tanggalin na ang 12% value-added tax o VAT sa electricity rates na isinulong ni Senador Rodante Marcoleta sa Senado. Paliwanag ng kalihim, bagaman mandato ng ahensya ang gawing abot kaya ang presyo ng kuryente, kailangan pa rin ang masusing pag-aaral para rito. It has to be reconciled with the national coffers, no? Kung ano bang kaya, magkano ba ibabawas at kaya ba natin to lose that kind of income in the other services. But we are fully supportive of any measure na maglo-lower ng... Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inaprubahan ng Department of Agriculture o DA ang pag-angkat ng sibuyas, carrots at broccoli upang maibsan ang biglaang pagtaas ng presyo ng gulay dahil sa mga pinsala ng mga nagdaang bagyo at pagbaha. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., umabot na sa 140 hanggang 160 pesos ang presyo ng kada kilo ng pulang sibuyas, habang pumalo naman sa 200 hanggang 300 pesos ang kada kilo ng carrots sa Metro Manila. Dahil dito, pinayagan ang pagpasok ng 3,000 to 5,000 metric tons ng sibuyas at ilang daang toneladang carrots at broccoli mula China, Netherlands at iba pang bansa. Umaasa ang DA na makatutulong ang hakbang para mapatatag ang presyo ng mga gulay at maiwasan ang karagdagang pasanin sa mga mamimili. Nahuli sa isang entrapment operation ng National Bureau of Investigation ang isang babae na sangkot sa illegal investment scheme. Target ng sospek ang mga pensyonadong men in uniform at mga byuda ng mga sundalo na pinangakuan ng hanggang 10% tubo kapalit ng sapilitang investment. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. Arestado sa entrapment operation ng NBI-NCR ang negosyante at may-ari ng DS Mejia Document Facilitation Services na si Dominga Supnet Mejia dahil sa reklamong illegal investment scheme. Nahuli si Mejia matapos tumanggap ng 1 milyong piso kasama ang cash at cheque mula sa isang biktima. Modus ng suspect ang pag-aalok ng tulong sa mga retiradong opisyal at mga byuda ng mga sundalo para umano mapadali ang kanilang pensyon. Ngunit kalaunan, nahuhulog ang mga ito sa sapilitang investment kung saan pinangangakuan sila ng 10% na tubo. So, yun naiiwan na lang po sa akin talaga. Yun na lang po talaga eh. Kaya naawa po ako sa wife ko kasi nangako ako na may retirement ako money. Ang problema hindi ko na naibigay. Kaya medyo kami ngayon sa mga payments. Ngayon po nag-a-apply ako ng trabaho. Supposed to be retired na ako pero pinipilit ko po ngayon magtrabaho. Ayon sa NBI, hindi rehistrado ang kumpanya ni Mejia para sa investment. The company is not authorized by the Securities Regulation, our Securities and Exchange Commission to solicit investment. So hindi protected yung kanilang investment to the point na na-scam sila. Nakakaawa po dahil ito ay hard-earned money nila at malaki na ang nawala sa kanila, millions na ito. Ayon sa isa sa mga biktima, umabot sa 900,000 pesos ang lump sum pension na ipinagkatiwala nito sa grupo ni Mejia. Ngunit 120,000 pesos na lamang ang natira sa kanila matapos hindi na maibalik ang pera. Umabot na sa 20 million pesos ang kabuuang natangay ng grupo ng suspect. Mahaharap ang suspect sa kasong paglabag sa Republic Act 11765 o Financial Products and Services Consumer Protection Act, Estapa at Security Regulations Act of RA 8799. Paalala ng NBI, huwag basta-bastang magtiwala sa mga nag-aalok ng investment lalo na kung wala itong kaukulang lisensya. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Nirespondehan ng UNTV News and Rescue ang 4 na magkakahiwalay na insidente sa Bacolod City. Tinulungan din ang isang senior citizen na maihatid sa kanilang tahanan mula sa isang ospital sa Sorsogon. Samantala, agarang nilapatan ng Pangunang Lunas ang isang lalaking nasugatan matapos bumangga ang kanyang kotse sa isang barrier sa Antipolo City. Ito ang balita ni Rowan Reyes. Sabi ko sa kanya na kausapin niya kung paano niya isisiguro yung damage mo kasi yung signal light dire sir, wala kami sakit. Tatlong na po sir. Isang tawag ang natanggap ng UNTV News and Rescue mula sa Police Station 2 Bacolod City tungkol sa isang 35 anyos na lalaking nahuli ng otoridad sa isang checkpoint. Napag-alaman na ang pasyente ay nahulihan ng granada at 1.4 milyong halaga ng hinihinalang shabu sa checkpoint na isinagawa sa New Bacolod Government Center. Nangyari ang insidente nang umiwas ang lalaki sa nasabing checkpoint. Dahilan upang matumba siya sakay ng kanyang motorsiklo bandang 1:00 ng madaling araw, October 1. Nagtamo ng pamamaga sa kanyang balikat at kanang bahagi ng ulo ang lalaki. Agad itong nilapatan ng Paunang Lunas ng UNTV NAR, ngunit tumangging magpadala sa ospital. Inendorso ng team ang lalaki sa kustudiya ng Police Station 2. Nirespondihan din ng UNTV News and Rescue ang 3 lalaki na nahuli sa operasyon ng mga otoridad na nasa Police Station 2 Bacolod City, alas 10:30 ng gabi, October 2. Nakaramdam ang mga pasyente ng pamamaga sa likod, kamay, dibdib, mukha at galos sa kanilang binti. Ang 3 lalaki ay edad 21, 22 at 23 anyos. Agad silang nilapatan ng Paunang Lunas at nilagyan ng cold compress ang natamong injuries. Minonitor din ang kanilang vital signs, ngunit tumanggi nang magpadala pa sa ospital. Sa kasalukuyan ay nakaditin ang 3 lalaki sa Bacolod City Police Station 2 para sa karagdagang pang-imbestigasyon. Habang pabalik naman sa base ay muling nakatanggap ng tawag ang UNTV News team mula sa Disaster Risk Reduction and Management Office ukol sa isang 26 anyos na lalaking sugatan pasado alas 12 ng madaling araw, October 3. Sumabit sa nakalaylay na internet wire ang lalaki sakay ng kanyang motorsiklo sa kahabaan ng highway sa Barangay Pahanukoy, Bacolod City. Iniinda ng pasyente ang pananakit ng kanyang kaliwang kamay at mga galos sa iba't ibang parte ng katawan. Agad namang nilapatan ng Pangunang Lunas ang mga sugat ng biktima at minonitor ang kanyang vital signs. Matapos ang first aid ay dinala ang pasyente sa South Bacolod General Hospital and Medical Center Incorporated. Tumugon sa tawag ng DRMO Bacolod ang UNTV News and Rescue Team upang magbigay ng Paunang Lunas sa isang 42 anyos na lalaking nagtamo ng injuries matapos mabangga ang minamanehong motorsiklo sa isang sedan bandang alas 11:30 ng gabi, October 3. Ayon sa may-ari ng sasakyan, mabagal lamang ang takbo niya at nagulat na lamang siya nang may biglang bumangga sa likod ng bahagi ng kanyang sasakyan. Pahayag naman ng pulis, hindi pa nila tiyak kung ang motorsiklo ang tumama sa sasakyan o ang katawan mismo ng pasyente. Agad nilinis ng team ang kanyang sugat sa baba at sa ibang bahagi ng kanyang labi. Minonitor din ang kanyang vital signs. Tumanggi ang pasyente na magpadala sa ospital, kaya't pinayuhan na lamang na magpatingin pa rin sa doktor. Patuloy pa rin ang investigasyon ng mga pulis upang matiyak ang tunay na sanhi ng insidente. Sa Sorsogon City, inasistihan ng UNTV News and Rescue Team ang isang 68 anyos na babae upang makauwi sa kanilang bahay sa Barangay San Juan Roro mula sa Sorsogon Provincial Hospital pasado alas 8 ng gabi, October 3. Brad, yung pag-stroke na sis, first time po ini? Pangalawa? Hindi yan, buong na po. Sabi ng doktor, ito daw nakaran na ako na ito ay bilang tugon sa kahilingan ng kanyang asawa. Habang nasa biyahe, patuloy na minonitor ng team ang vital signs ng pasyente. Makalipas ang ilang oras, maayos siyang naihatid sa kanilang tahanan. Sa Antipolo City, isang tawag ang natanggap ng UNTV NAR mula sa isang concerned citizen na mayroong nangyaring aksidente sa kahabaan ng Marcos Highway sa harap ng Philinvest Homes Antipolo City pasado alas 11 ng gabi, October 3. Ayon sa 30 anyos na driver, mabagal lamang ang takbo ng kotse na kanyang minamaneho. Iniiwasan aniya nito ang mga sasakyan sa magkabilang gilid nang di niya napansin ang isang concrete barrier sa isang U-turn slot kaya't nabangga niya ito.
Tumatakbo kasi ako, sir, hindi ko napansin yung barrier. Hinahabol ko yung hindi ko na nahabol yung pag-iwas ko. Kaso kakaiwas ko sa mga kotse na dumadaan sa kabila, hindi ko rin napansin yung dito. Medyo napagitnaan kasi ako eh. Walang natamong injury ang driver, subalit ang kanyang 25 anyos na kasama ay nakaranas ng pananakit sa kaliwang dibdib at pamamaga ng kaliwang tuhod. Agad namang binigyan ng first aid ng UNTV News and Rescue Team ang pasyente sa pamamagitan ng paglalagay ng cold compress sa kaliwang tuhod upang mabawasan ang pananakit nito. Dinala ang pasyente sa Amang Rodriguez Hospital para sa kalagdagang atensyong medikal. Sa mga nangangailangan ng agarang tulong sa panahon ng aksidente o sakuna, makipag-ugnayan po sa UNTV NAR Hotline 8911-UNTV o 8911-8688. Roan Reyes, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Balikan naman natin ang malaking balita sa nakalipas na linggo. Ito ang Balita Weekend Refresh. Ako Bicol Party List Representative Saldico nagbitiw na bilang kongresista. Umano'y matinding banta sa kanyang buhay at kawalan ng due process, ilan sa dahilan ng kanyang resignation. Nananawagan tayo na dapat ay sagutin at harapin ni Congressman Saldico itong mga akusasyon sa kanya. Kinakailangan niya umuwi at harapin ito sapagkat hindi lamang ito personal na issue niya, ito ay nagiging issue na ng isang buong institusyon. Posibleng paghahain ng kaso laban kay Congressman Saldico at iba pang DPWH official sa Region 4B kaugnay sa manumalyang flood control project sa Oriental Mindoro, inirekomenda ng ICI sa Office of the Ombudsman. Sasabihin ko lang po kung sino po ang mga taong potentially responsible based on this the evidence and evidence reviewed by the commission. Ito po yung mga maaring responsable at maaring kasuhan, depende po sa investigasyon ng ombudsman at sa makakalap pa nilang ebidensya sa tulong ng commission po. Number 1, Elizalde Zaldico, incumbent member of the House of Representatives, former chair of the House Committee on Appropriations. PBBM administration tinawag na unstable ni Vice President Sara Duterte. Congressman Martin Romualdez tumanggap din umano ng kickback mula sa mga iligal na pasugalan ayon sa Vice Presidente. No, ma'am. No. Our institutions are clearly abused. They are used for personal gain. Isang malaking kasinungalingan na naman to. Alam natin na matatag ang ating gobyerno, ang pamahalaang ang administrasyong Marcos Jr. Ito ay ginigiba lamang ng mga obstructionist. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. tiniyak na hindi na magkakaroon ng maanumalyang mga proyekto sa ilalim ng 2026 proposed national budget. Makakasiguro po tayo with all these things happening. Makakaasa po ang taong bayan na magiging maayos ang 2026 budget at hindi po pahihintulutan na ng Pangulo ang mga maaanumalyang proyekto. Dating PNP Chief Retired General Rodolfo Azorin Jr. itinalaga bilang bagong Special Advisor ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Resignation ni Mayor Benjamin Magalong natanggap na ng Malacanang. Di inaasahang makakaapekto sa investigasyon. Natanggap na po at iginagalang po ng Pangulo ang naging desisyon po ni Mayor Magalong. Kinikilala naman po ng ating Pangulo ang kagalingan ni Mayor Magalong. Bogos City sa Cebu niyanig ng magnitude 6.9 na lindol. Mga pagyanig naramdaman rin sa mga karatig na lugar.
3 choppers na konektado umano kay dating Ako Bicol Party List Representative Saldico tinangkang ipad-register ng mga kumpanyang may kaugnayan sa nagbitiw na kongresista ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon. Merong 3 chopper na sinubukang i-deregister ng mga iba't ibang kumpanya na konektado kay Congressman Saldico. Nagbitiw na si Ako Bicol Party List Representative Saldico, iimbitahan sa susunod na pagdinig ng Senate Blue Ribbon. Pwede siyang imbitahan. Hindi na natin ma-violate yung tradition ng interparliamentary courtesy. Dahil hindi na siya congressman. Malacanang tiniyak na hindi makatatakas sa posibleng pananagutan sa flood control anomaly ang dating mambabatas. Correct. So yun ang nangyari sa kanya, di ba? Yun ang mangyari. Arrest order coming from the Senate, not from the court, that compelled her to be delivered back to the Philippines. Kung nababanggit ng kanyang pangalan, definitely dapat niya po itong sagutin. Dahil kung hindi niya po ito masasagot at iiwasan niya, lalabas lamang po siyang guilty. So mas mainam po na maipaliwanag niya ang kanyang side. Full government response iniutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasunod ng malakas na lindol sa Cebu. The earthquake was very strong. Pagka yung mga ganyang klaseng numbers, that's a very, very big number already. So we're assessing the damage, we're assessing the needs na pangangailangan. Marami pang aftershocks, asahan na kasunod ng mapaminsalang lindol sa Bogo City, Cebu, ayon kay DOST Secretary Renato Solidum. Typically, the first 24 hours, maraming mga aftershock. And then paunti-unti, bababa siya. But I expect na even in the next 2 days pa, no, in the first 3 days, marami pa rin mararamdaman dyan doon sa epicentro, like Bogo City. Tulong ng International Police, hihingin na ng National Bureau of Investigation para mapabalik ng Pilipinas si dating PCSO General Manager Royina Garma. We will now coordinate with Interpol, no? Para ang Malaysia naman ay cooperative sa atin. Pagka nalaman nila na meron ng warrant of arrest against her, 13 luxury vehicles ng pamilya Diskaya dinala na ng Bureau of Customs dahil sa questionabling mga dokumento. Mga mamahaling sasakyan, maaaring ipa-auction kung hindi mapatutunayang tama ang binayarang buwis. Ngayon, ang nandirito 13 na mga sasakyan, ito yung binigyan na namin ng WSD, yung Warrant of Seizure and Detention. Ang ibig sabihin yan ay formal na proseso kung saan yan ay mapupunta kapag hindi nila napatunayan bilang huling pagkakataon na tama ang mga dokumento o tama ang mga pinagbayaran, ito ay mapoforfeit o magiging pagmamayari na ito ng pamahalaan. Former House Speaker Martin Romualdez at Saldico pinadala ng summons o subpoena ng Independent Commission for Infrastructure kaugnay sa investigasyon sa anomalya sa flood control projects. Yes, I believe he will be invited, or in fact, I think according to our secretariat, he was invited already. But I just have to find out if the summons or the subpoena was actually received. When did you sign out the subpoena? I have to check, but I think it was during the first part of when the commission started its hearings. Magnitude 6.9 na lindol sa Cebu, maituturing na isang halimbawa na ng The Big One ayon sa FIVOX. But as I've mentioned, since this is the strongest earthquake in most recent memory, siguro we can see that is the big one for that part of Cebu. 100 tents at shelter-grade tarpaulins na ipadala na sa Cebu. Ilang biktima ng lindol natutulog na sa tabing kalsada. Nagbalot ng plastic bilang proteksyon sa ulan habang sila ay natutulog. We are sending rolls of shelter-grade tarpaulins. Ito naman yung pwede natin gawing initial na kung nasira yung bubong, nasira yung bahay, just to put a cover over the heads of our affected families. Police Regional Office 7, naka-full alert kasunod ng malakas na lindol. Higit 2,000 pulis nakadeploy na. Search and rescue operation sa Region 7, itinigil na. Mga pulis nakatutok na sa relief and rehabilitation.
Ang specific ko ang kanilang ginagawa magmula nung Martes ay specifically ito po yung security, medical, retrieval, road clearing, tsaka nagpo-provide din po sila ng mga logistics o yung transportation para may balik sa normalcy yung kaayusan dito sa apektado ng bagyo. Sa ngayon, nagko-concentrate po sila sa relief and rehab operation. Ethics complaint, inihain ng isang private citizen sa Senado laban kay Senator Cheese Escudero. Provincial Government ng Cebu nakatuon na sa relief, early recovery at rehabilitation efforts matapos ang malakas na lindol. Supply ng kuryente sa Cebu target maibalik ng Department of Energy sa 100% operations sa loob ng isang linggo. Household siguro, pa-konti-konti within a week, we will try to finish that. Pero I cannot commit really the timeline. No? Pero talagang tinatrabaho niyan. Kasi actually, to date, umaakyat na yung percentage namin. Umano'y relief packs ng DSWD ibinebenta. Suspect arestado ng CIDG NCR. Kung ito is lalabas sa merkado, kahit sa private individual, it signifies yung wrong natin sa gobyerno. No? Bakit ibinebenta? Dapat libre ito. At UNTV News and Rescue at Members Church of God International naghatid ng tulong sa mga nabiktima ng lindol sa Bogo City. At sa ating iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Mateo 22:31 hanggang 32 na nagsasabi, "Datapwat tungkol sa pagkabuhay na mag-uli ng mga patay, hindi ba ganinyo nabasa ang sinalita sa inyo ng Diyos na nagsasabi, Ako ang Diyos ni Abraham at ang Diyos ni Isaac at ang Diyos ni Jacob. Ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay, kundi ng mga buhay." Yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong araw ng Sabado. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Sa ngalan ni Kuya Daniel Rason, ako si Rosalie Coz. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Magandang hapon.